Nabubuhay tayo sa daigdig ng mga salita. Sa pagsasalita, gumagamit tayo ng wika. Instrumento ng tao ang wika sa pagpapahayag ng kanyang sarili para makamit ang mithiin at adhikain niya sa buhay. Sa pamamagitan ng wika ay naiparating ng tao ang mga impormasyon na gusto niyang maibahagi sa iba. At ayon kina Barker, ikinukonekta ng wika ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinarap. Maaari raw mawala ang matatandang henerasyon. Subalit sa pamamagitan ng wika ay naipababatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan at maging ang kanilang mga plano o adhikain sa hinaharap. Balikan nating muli at suriin ang kasaysayan ng wikang pambansa, ang wikang Filipino sa ilalim ng tatlong panahon ng pananakop. Sa panahon ng Kastila, Amerikano at Hapon, ano ang impluwensyang kanilang naidulot at paano nabuo ang wikang pambansa? Bukod sa panlipunan ng impluensya, ano ang naidulot sa pagbabago ng ating wika? Dahil dito, lalong nagkawatak-watak ang mga Pilipino at matagumpay na naghati at nagsakop ng mga dayuhan ang mga katutubo. Sa panahon ring ito, napalitan ng alpabetong Romano ang mga katutong alibata silabaryo. Pumasok sa silabaryo ang mga letrang dating wala rito tulad ng E, D, C, Q at iba pa. Kung ipinagkait ng mga Kastila ang kanilang wika sa mga katutubo ng Pilipinas noong panahon na pananakop nila dahil sa layunin nilang hatian at pagharian. Ang mga kapuluan ng Pilipinas ay iba naman ang naging taktika ng mga kolonistang Amerikano. Pinalawak nila ang pagpapagamit ng wikang Ingles sa larangan ng edukasyon na labis na ikinasaya ng mga Pilipino. Nais ng mga Amerikano na gawing medium ng komunikasyon ang Ingles upang sa kalaunay maging lingua franca ito o wikang pambansa. Sa panahong ito, ipinagbawal ang pag-aaral sa anumang bagay na Pilipino, kaya hindi interesado ang mga estudyante sa mga bagay na may kinalaman sa pagka-Pilipino ng mga Pilipino. Ito ang simula ng pagkakaroon ng kolonyal na mentalidad ng mga katuturang mamamayan na namana at itinaguyod ng mga Pilipino hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Malaking impluwensya sa pagpalaganap at pagde-develop ng wikang Tagalog sa panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas. Ginawang pangunahing medium ng edukasyon ang wikang pambansang batay sa Tagalog at binigyang diin ang development ng nasyonalismo. Ipinagbabawal ang pagsusulat sa wikang Ingles maging sa mga pahayagan at telebisyon. Natuto ang mga Pilipino sa paggagamit ng sariling wika. Nagwakas ang pananakop ng mga Hapones noong 1945. Matapos maibigay ang kalayaang hinahangad ng mga Pilipino, naging wikang pambansang batay sa Tagalog kasama ng Ingles at Kastila ayon sa inisaad ng Batas Commonwealth bilang 570. At sa pangunguna ni Presidente Manuel L. Quezon ay nagsimula ang formal na kasaysayan sa panghangad ng bansang na magkaroon ng isang wikang mag-uunay sa lahat ng mamamayan nito at nagsilbing bihikulo ng pagkakaunawaan para sa pambansang pagkakaisa. Sa bisa ng proklamasyon bilang 136 ni Presidente Ramon Magsaysay, ang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa ay inilipat mula sa Agosto 13 hanggang Agosto 11. Taon-taon bilang parangal sa dating Presidente Manuel L. Quezon sa itinuturing na ama ng Wikang Pambansa. Sinilangan, hangad kong lagi ang kalayaan.